Dahil sa mga lumitaw na ibang nagliliwanag, sa may silid ni Prinsesa Chongyang, lalo pang natakot ang lahat. Pupuntahan nga sana kita para tanungin eh. Ha? Ang galing ng ginawa mo sa mga ibon. Paano mo sila napalipad na nagliliwanag ang mga katawan nila? Pero akala ko ikaw ang gumawa. Hindi ako. Malamang gawa-gawa lang yun ng mga tao dahil sa takot. Sasabihin lang may nakita silang dragon o kaya sirena. Malikot ang isip ng mga tao pag maraming pinangangambahan. Nakita ko yung mga ibon kagabi. Nagliliwanag sila habang lumilipad. Totoo, nakita mo? Oh. Pinapainit ko lang eh. Doon sa harap ng balon ng Nacho, may lalaki nagsasagawa ng isang ritual. Ano ngayon kung nagsasagawa siya ron ng ritual? Madalas talagang puntahan ng mga pangkaraniwang tao ang Nachong para magdasal. Hindi lang yan, Mising. Nakapagpapapoy siya ng insenso nang hindi sinisindihan. Tinatawag na siya ng mga taong propeta at dumarami nang nakapaligid sa kanya ngayon. Ano siya? Propeta? Pinauhupa raw niyang galit ng daigdig upang hindi magkasakuna. At yung mga tao, kasama na niya nagdarasal. Malamang si Raulo lang yung tao yung kaya ganon. Anong ibig sabihin nito? Nakakakilabot po nangyari. Bakit? Ano nangyari? Nangyari po sa Nachong. Doon po sa Nachong, ha? Hindi ba yun yung... May nakasulat? Halos abot kamay na natin ang katuparan ng mga binalak natin tapos ganun pa mangyayari. Lady Michelle, paano mangyari? Nagpalabas ako ng mga kawal para patahimikin ang mga tao sa labas. Pero kumakalat pa rin ang bali-balita. Anong nakasulat sa lapida ng umangat mula sa ilalim ng lupa? Nakita ko. Yun ang... Anong nakasulat? Ang propesiyang mahigit 200 taon nang nawawala. Pag
nag-anak ng kambal ang hari, mapuputo ng sagradong angkan. Ang kasunod, nakasulat doon sa lapida. Ha? Pero, totoo ba talaga yun, ha? Anong mga nakaukit na salita sa lapida? Nagpagawa ko ng bakas ng nakasulat. Sa sandaling ang isa sa ika-6 na bituin ay magbalik sa langit. Isang eclipse ng araw ang tsak na magaganap. Kailangan tumayo at manindigan ang mestro ng ika-6 na bituin. Upang ang liwanag ng langit ay muling magningning sa Geri at isang bagong kalangitan na magbubukas para sa sila. Isang panlilin lang. Hindi totoo yun. Dalhin mo sa akin ang dampalasang nagsagawa ng ritual na yan. Napakalakas ng loob niyang kutsain si Michelle at ang mga tao. Hindi pa niya ako nasusubukan. Pipira-pirasuhin ko ang katawan niya. Pulihin niyo siya ngayon din. Kapani-paniwala ito ang nawawalang propesiya ni Yokose. Pag nagkaanak ng kambalahan, tsak na mapuputo ng sagradong angkan. At ang kasunod, ito na. Tama ka. Sa sandaling ang isa sa ika-6 na bituin ay magbalik sa langit, isang eklipse ng araw ang magaganap. Doon ako, kung saan ako kinakailangan. Tsak na si Prinsesa Chanyong ang tinutukoy niya. Ibig sabihin, ang pagpano ng prinsesa, ang pagbabalik ng ika-6 na bituin sa langit. Kailangan tumayo at manindigan ang mestro ng ika-6 na bituin upang ang liwanag ng langit ay muling magniling sa Geri at isang bagong kalangitan ang magbubukas para sa sila. Maestro ng ika-6 na bituin ang magdadala ng liwanag para sa Geri. Ang ika-6 na bituin na hati sa dalawa. May isa pang maestrong naiwan. Ini si Tokman.